sa Metro Manila. Tuto Tulfo Reload. Tuto Tulfo Reload. Mas malaman, mas makabuluhan, mas malalim na talakayan. Tuto Tulfo Reload. Tuto Tulfo Reload. Kargado ng impormasyon, palaban at umaaksyon. Kakampi ng masa. Erwin Tulfo sa Tuto Tulfo Reload. Tuto Tulfo Reload. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Warning, this program is habit forming. Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Ay, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. 6 ng Setyembre 2019. Today is Friday, bayan, Friday! Yes. Huling araw ng paggawa, and then you have Saturday and Sunday. Naku, weekend. Anyway, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mandako kayo naroroon. Good morning. Sa mga kababayan natin na overseas Filipino workers, good morning din po sa inyong lahat dyan. Saan mga panig kayo ng mundo, good morning, good afternoon, good evening. Mga resident, ikang permanent resident, mga citizen na mga Germany, Japan, mga ganon. Good morning ng United States na mga Pilipino. Good morning. Good morning din sa biyaheng mga driver at konduktor ng Partas Bus Line na biyaheng Pusurugyo. Laging nakatuto ko sa amin. Mag-iingat ho kayo dyan. Good morning. Anyway, dire-diretso tayo. Kung kayo ay may mga opinion, reaksyon, suwestyon, panawagan, pabati, pwede po ninyo ipadala sa amin at i-text, ha? Padala nyo po sa aming, kung kayo naka-globe, padala nyo sa aming globe line, 0995-946-2166. At sa aming smart naman, 0928-265-8796. Bueno, hindi na ho tayo magpapaligoy-ligoy pa dahil biyernes ngayong araw. At syempre, pag biyernes, mabibigat yung ating mga issue. Unahin na po natin. Una po ninyong narinig sa programang ito na may bayaran na ibinibenta ang Good Conduct and Time Allowance, yung GCTA. Na? Ito yung inaplayan doon ni Mayor Sanchez, mga pumatay sa Chong Sisters, at iba pa. Ito rin yung inaplayan nila. Nagduda po bayan ng inyong lingkod. Ha? Kasi nga naman, paano magiging Good Conduct and Time Allowance si Sanchez na nahulihan pa ng droga? Na halagang 10 milyon ay tinago niya sa rebulto ni Mama Mary. Paano naging good conduct yun? Pero meron na nag-inform sa akin na meron na raw talagang palitan ng pera dyan. O kagabi ho, sa Senado, late na ho, marami na ho sa atin ay tulog na. Sila ay patuloy ang kanilang investigasyon. Umami na po yung isang pamilya ng preso na nagbigay ng 50,000, nagbigay ng 300,000. So, ang kalakaran dyan ngayon, may nagsabi lang sa akin na may bayaran dyan. Nabibili yung GCTA. Parang bibili ka ng grado. O ng college so, mayroong mga ganon, may mga universidad. Binibili yung mga ROTC, binibili yung mga PE. Pero yung mga math, hindi binibili yun. Pero yung mga PE, para hindi ka lang mag-PE, ROTC, binibili. Kung meron kang back subject sa high school, Miko? Binabayaran. Para babigyan diploma. Ganun din ang GCTA pala, nababayaran. Depende kung ano ang kaso mo, bayan. Really? 50,000 hanggang, hindi lumabas sa Senado ito, pero ayon sa aking informante, hanggang 15 million. Wow, pare, bigat! 50,000 to 15 million. Wala ho ako sinasabi kung sino nagbayad yun. Basta ang sabi ko lang, sabi ng informante ko, as high as 15 million. Ang pinakamura, 50,000 yung robbery hold-up. Wala ka naman nasaktan. O yung nakasagasa ka ng bata o ng tao, 6 to 12 years, nakatatlong taon ka na, bayaran mo na. O para laya ka na. O yung gano'n. Ikaw ay nakapatay, ha?
Dahil sa buwisit ka sa pagmumukha niya. Dahil lagi kang hinihingan, papauwi ka sa trabaho. Lagi kang hinihingan ng pera. O lagi binabatok-batukan ng anak mo, nandili mo paningin mo, pinatay mo. Yan, 50 milyon. Pero pag mga hinos, lalo na pag drugs, ayan, milyon ang pinag-uusapan yan. Milyon ang pinag-uusapan yan. Sa bayan, dito ho ninyo unang narinig sa Tutok Tulfo Reload. Last week pa, at sa matter of fact, nagsalita na nga si Congressman Eric Yap ng ACT-CIS na papasilip nila. So finally kagabi, ito yung napag-usapan sa Senado. Oo. At yung binabanggit natin, dito rin una ninyong narinig na yung pinatay. Tayo nagsabi no, tinanong natin ang pulis. Ang sabi ng pulis na sa admin, yung pala yung pinatay na sinabi nating Roberto Tra Jr., dumadaan ang papel sa kanya. My goodness! Ng GCTA. So tama ho, dahil may mga informante ho ako doon sa loob. My goodness! But anyway, bayan, so ang halaga po ng GCTA Good Conduct and Time Allowance, 50,000 hanggang 15 million. Kung drug lord yan, mga 10 million, 15. So, ayan. Meron nga, 300,000. Hindi pa raw nakakalabas yung asawa niya. Meron pang layaway o down payment, installment. Kompleto. Parang sa kwan, parang sa mall. Installment. Pag mukat-mukat mo, tingnan, pag-imbestiga pa sila, may magsasabi niya, may installment, 2 gigs, 3 gigs. Pwede raw bang credit card yan? Visa, Mastercard, American Express? Wala. Debit card, pwede? ATM? Pwede. Pwede rin. Hindi pwede yon. Hindi kasi installment eh. Ibigay mo yung ATM pag sweldo, kunukunan niya. Ay, ikaw naman. Mag-imbis na tanungin ko yung informante ko dyan sa loob. Kasi pagkasabi niya, hindi raw pwedeng credit card. Kasi nga paano, sasabihin ng merchant, ano ito, anong transaction ito, bakit kailangan ng 100,000, ano binili mo, anong service. Pero sa ATM kasi, pwedeng, pumunta lang sa ATM. I-surrender mo yung ATM, sir, ito yung sweldo lang ho ako. 4 gigs. Magkano sweldo mo? 25,000. 4 gigs, ha? 5 gigs pala. Tigti 10,000 bawat sweldo. Ay gagawin mo. Pwede yata yung ATM. Pwedeng installment. At ngayon ay bagsak presyo na. Kasi nagkabukingan na. Presyong baby Soria, 10, 20, 30 at iba pa. 50 naman. Wala namang 20. 50 mil hanggang 15 milyon. Naman. Anyway, bayan, isa po yan sa pag-uusapan ho natin. Ang daming yumaman dyan. Ngayon, sabi po ni Tatay Diggs, paimbestigahan niya. Ang suwestyon ko kay Tatay Diggs, Sir, wag na ninyong paimbestigahan. Sila ang ipalit ninyo lahat. Lalaki man, babae, ilagay nyo dyan. Nasibak nyo na po yung pinuno nila, yung legal counsel nila, yun ang ipalit nyo kay Sanchez. Dahil gusto niyang pakawalan si Sanchez, siya bumuno nung 7 life term. Babae naman na nagpakawala doon sa Chong, na pumatay sa Chong Sisters, siya naman ang ipalit doon. Dahil double life sentence, siya naman ipalit doon. Ganun lang yun eh. Palit ulo, di ba? O pinakawalan ninyo, di ipalit ninyo. Antayin nyo lang maging senador ako, congressman. Gagawa ako ng panukalang batas na kayo ang palit ulo dyan. Antayin nyo lang, ha? Kung kailan man yan, kung parating man yan. Kung hindi, pasensya. Problema, baka hindi tayo suportahan ng mga ibang mambabatas. Sasabihin ko, SR, Senate Resolution, 0210. Ang palit ulo bill. Ano yung palit ulo? Pag pinakawalan mo yung preso, ikaw ay papalit. Ang tawag doon, palit ulo bill. SR 0210. Wow! Or kung sa congressman tayo, HB
House Bill Resolution 69. Palit ulo bill. Pag nakawala yung preso dahil pinakawalan mo, ikaw ipapalit. Kung anong sentensya niya, ikaw ang bubuno. Abangan nyo lang, ha? Abangan nyo lang. Pag tumakbo ako, tingnan niya. Tatakbo ako. Tatakbo ako pa uwi sa bahay namin mamaya-maya. Dahil wag di ako nakatakbo kaninang umaga. Alas 10:13. Isa pa hong pag-uusapan natin, bayan. Oy, naka-red alert na rin ang Bureau of Immigration, ha? Para doon sa mga nakalaya sa good conduct and time allowance, naka-alerto na. Ang problema, hindi nila pwedeng hulihin. Look out lang kasi wala pa namang full departure order. Ang magbibigay lang niyan ay yung korte. So kahit na, for example, si Sanchez, nakalaya. Dadaan si Sanchez, gagawin si Sanchez sa immigration. Why? Wala ngang hold departure. Tanging court order lang ang pwede magsabi, i-hold ninyo si Sanchez. Oh, no! Si Chiang Kai-shek, kung sino man siya, si Lee Kuan Yew, o sino man yung mga... Hindi, Lee Kuan Yew, Singapore President, Chiang Kai-shek, yung sinaunang Chinese yun, may eskwelahan. Or si Xu Pingping, Xu Mangmang, maski na-accused drug lord, nakita ng, wanted ito drugs, Ay, hindi mo pwedeng hulihin yun. Tatanungin mo lang, sir, where are you going? I'm going home. Hindi mo pwedeng, wala nang gagawin mo. Pwede niya lang tanungin. Pwede niya i-hold mo, sir, please step aside. Ganun lang. Pero hindi niya pwedeng, kasi wala namang order. Korte lang ang pwede mag-order. Mamaya, tatanungin ho natin. Isa pa pag-uusapan natin, ay salamat daw sa Diyos. May mga sumuko na. Parang ang bilang nila ay 10 na sa 1,914. After 48 hours, 10 pa lang ang nasuko. Sumuko ka na! No! So meron pang 1,904. Sumuko raw. Diyos ko po, pineapple bayan. Aabutin tayo ng siyam-siyam nito. Anyway, yan po ang mga pag-uusapan natin. At public service. Oo. Ito na ho yung sinasabi natin, yung mga investment. Maglagay kayo ng pera sa kumpanya na ito, yung iyong 1,000 magiging 10,000 sa loob ng 2 linggo. Wala kang gagawin, hindi ka magbibenta, maglagay ka ng yung savings mo ng 10,000, gagawin namin 100,000 yan sa loob ng 2 linggo. Marami hong naiinganyo. Ito na naman, mga kababayan ko pa, taga Davao. Diyos ko pong pineapple. Nagoyo na naman. Ang dami nila. Sus, Mariusep. Dahil pinangakuan sila yung 10,000, magiging 100,000. Yung 5,000, magiging 50,000 sa loob ng 2 linggo lang. Nawala silang gagawin. Ang sabi pa ng putragis na estapadora, magsumbong ka pa kahit kaninong tulpo doon. Tignan natin yung Ayun, may libre pang cellphone. Maglagay ka ng 50,000, 5,000, may libre kang cellphone. Ewan ko ba? Kanya-kanyang pautot. Maglagay ka nun, pindot ka ng pindot ng like daw sa Facebook, yung Facebook investment scam. Kikita ka na. Sa 1,000 pindot mo, meron kang 100 pesos. Masira naman yung anong tawag yung buton. Ito naman, may cellphone pa. Tumawag ka lang ng tumawag daw. Kahit na hindi sagutin. Ewan ko ba? Diyos ko po, kanya-kanya pamamaraan ng panluloko. Pero, matindi, yung kumitang pera, lintik, para pakawalan ang mga heinous criminal at drug lord, ayun ang matindi. Yun talaga ang pinakagrabe. Yun ang sagad. Hoy! Yung mga tauhan po ni General Eleazar, abay, sinuhulan daw kagabi. 1.5 million ba? Kasi may ni-raid sila na sex din, prostitution din, para sa mga Chinese na mga manggagawa. My goodness! 1.2 million.
Ang masakla pa, yung nanuhol, abogadong Pilipino. Sabi, sir, ito, baka pwede, pakawalan mo na lang. Hati-hati na lang kayo. Demonyo! Ay, arestado siya. Loko, ha? Abogado ka pala. Sige, mag-abogado ka dyan sa loob ng kulungan. Ay, ito, sigurado ito. Baka bukas makalawa, makawala ka agad ito dahil sa GCTA. Mag-areglo. Maraming pambayad. Sigurado. Ay, hindi tatagal sa kulungan ito sa Lumi. Bigyan mo lang ito mga hanggang Pasko. Nakalaya na ito, yung GCTA. Ay, may pangnuhol sa pulis. Di lalo na sa Bucor. Ay, bayan ha. Alas 10:18. Bukas sa Tutok Erwin Tulfo Weekend Edition, antabayanan niyo po ang aming exclusive report. Reklamo po ng isang ina po ng 11 years old na batang babae, ginahasa ang kanyang anak, actually, ginawang girlfriend muna ang kanyang anak na 11 years old ng 29 years old na lalaki. My goodness! At saka, sabihin na natin girlfriend, ang palusot ni Ogag, girlfriend niya raw. Paano mo naman girlfriend 11 years old kay 29? Statutory rape yun. Ang nakakabuisit bayan ay Hunyo pa ipinailong kaso. Hindi pa nausad, September na. Bakit kanyo? Bakit kanyo? Si tatay po ng suspect, general ng Philippine Air Force. My goodness! General. Hindi, wag natin murahin. Wala po ako minumura. Ang sinasabi ko lang, alangan ba naman magsisinungaling ako? Sabihin ko lang, sabihin ko sa anak ng sarhento. Talaga namang anak ng general ng Philippine Air Force. Bukas po yan. Yan po ang story namin. 11-year-old na batang babae ginahasa ng 29-year-old na anak ng Air Force General sa isang sikat na hotel dyan sa malapit sa Resorts World. My goodness! Tumawag ng ina, nagmakaawa doon sa front desk. Pwede ba akyatin nyo, nandoon yung anak ko? Ayaw daw kumilos ng front desk. O pwede po ba tawagan ko na lang? Ayaw ibigay yung telepono. Tumawag sila ng pulis. Yung pala, hinuhold ng hotel para makatakas yung suspect. Hindi nila naabutan yung suspect. Yung bata na lang, hubot-hubad sa kwarto. Mga bastos! May bastos talaga. Bukas po yan. Antabayanan niyo, exclusive report po namin sa Tutok Erwin Tulfo Weekend Edition. 11-year-old na bata. Ginahasa po ng 29-year-old ng anak ng general ng Philippine Air Force. Bueno, alas 10:20, dyan lamang ho kayo bayan. Huwag ho kayong bibitiw. Magbabalik agad ang Tutok Tulfo Reload. Good morning kay Ate Lalena Cabaylo. Good morning. Na dyan sa BF Homes Parañaque. Good morning, te. Thank you. Good morning sa aking butihing ina, si Mami Caridad Tulfo. Good morning, Ma'am. See you on Sunday, God willing. Alam mo naman, busy-busy itong iyong anak. Bakit ka na natatawa? Ikaw, Miko, parang busy nga, maraming ginagawa. Oho. Baka maya, sabihin na nanin na rin, may tumatawa doon sa background. Hindi ko magpapansinin yun. May problema sa pag-iisip yun. Yung tumatawa, mami. Oy, sandali lang, bayan, ha? 10:24 na sa linya ng ating telepono, si Secretary Salvador Sal Panelo, ang presidential spokesperson. Good morning, Secretary Panelo, sir. Good morning, Erwin. Oo. Kahapon, nabasa ko rin, sinabi niyo raw, pati nga ang pamilya ni Ampatuan, lumapit daw ho sa inyo. Totoo ba yun? Sir? Office of the President, nilipit sa akin ang Office of the President. Aha. Anyway, second question, sir. Ano ho itong reaction po ng Pangulo na kagabi lumabas sa investigasyon nila na talagang for sale ang GCTA base na rin sa kwento ng ilang mga kaanak ng mga convict. Una po nilang narinig dito sa programa ko yan, pero kahapon nga finally may nagsalita na for sale yung good conduct in time allowance, Secretary. Ano po ang reaksyon ng Pangulo?
Hindi ko pa nakakausap si Pangulo dyan, pero Kayo sir, anong reaksyon nyo? siguradong Sir? sinabi nila na pinag-iimbestigahan na yung nangyayari sa David. Oh. Hindi ba sabi nga ni Senator Bong, Mm. heads will roll. Oo. So, hindi lang po si Mr. Paildon, kundi lahat ng mga opisyal na yan ay siguradong masisibak at makakasuhan pa yata, sabi ng Pangulo. Oh, definitely. Hindi pa tinanggal na nga ni Presidente, nilagay na sa Office of the President yung mga nandyan sa delegated prisoners. Kumbaga, magbabantay na lang sila, hindi sila magpo-compute. Diba na magpo-compute ng mga sa alawan. Ayun na lang, Oo. Kasi nga naman, pero kayo sir, agree ho kayo, ang mga kababayan ho natin, agree doon sa desisyon ng Pangulo na lahat na yan, sibakin. Yun din yata ang gusto ng Senado. Lahat ng mga yan, officials ng Bucor, sibakin dahil mukhang kumita sila lahat dyan. Abay, kung talagang gumawa sila ng kasalanan, talagang dapat sibakin lahat. Tama. Anyway, Secretary Sal Panelo, sir, maraming salamat sa panahon. Good morning po. Good morning. Thank you. Ay, kung nga, wag kasuhan. Ipalit. Kaya nga, yung sinasabi ko yung pag-upo ko dyan, kung sakasakali lang. Senate Resolution number 0210. Or House Bill Resolution number 69. Uy, tika mo na, easy. Ito, seryoso ha, si Senator Tito Soto. Magandang umaga, Tito Sen, sir. Uy, Erwin, magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta ang pamilya? Ay, mabuti naman, sir. Pero pag-usapan natin, sir, itong nangyari kagabi. Ginabi na ho pala kayo sa investigasyon ninyo kagabi. Diyan sa PCTA. Oo, mag-aalas 12 na kami natapos kasi yung nung hapon, kailangan isingit yung hearing ng PhilHealth na scam, yung mga scam doon. Meron din, iba pa yun. Oo. Meron din, pero ang ganda rin ng tiyempo kasi yung aming testigo hindi makakarating kaagad kasi siyempre medyo malayo pinanggalingan. Oo. Tapos yung isang testigo kailangan pa magkaroon ng supila. So talagang maganda na rin yung tiyempo na isingit doon at kaya lang mag-aapon ng trabaho ng hearing ng Blue Ribbon Oo. at saka ng Department Committee on Justice. Last week, Tito Sen, nasabi ko dito ayon sa aking mga informante, for sale daw yung tingin nila for sale. Pero kahit si Congressman Yap ng AXIS, tingin niya merong ibinibenta yung GCTA na. At tumugma nga kagabi, nagsalita na nga dyan sa inyo yung ilang pamilya, sir. Ano naging reaksyon ninyo? Talaga ho ba kayo nagalit? Kayo ba nagulat? Oo, naghahalo na yun, pero hindi kami nagulat. Expected namin. Ako, expected ko talagang nangyayari. Alam na natin, marami nang nagsasabi ng ganun. Pero wala pang lumalantad Aha. Di ba? Puro kwento. Kwento, handa kang sabihin yan. Baka ganito, baka ganyan. Buti, nagkaroon ng matapang. Oo. Tama-tama, inapi nila Oo. Hindi nila sinuli yung pera Oo. Sir, with this investigation, ito ngayong may mga tumugana na nagbabayad, magbibigay ba kayo ng rekomendasyon sa Pangulo dahil binabantayan din ho ng Pangulo ito or through Senator Bongo na ano hong plano ninyo na lahat, buong opisyalis ng Bucor ay sibakin, palitan? What? ang magiging rekomendasyon namin at inunahan ko na nga, sinabi ko na kay Senator Bongo. At alam ko, sinabi na ni Senator Bongo kay Presidente, ina-expect nga namin na very soon, sasabihin niya yan Ang rekomendasyon namin is top to bottom, sweet. Walisin talaga. Lahat yan, pati sa mga penal farm, kasama. Lahat ng merong usok. Lahat ng may usok. Oo. Sir, hindi ba nila naisip ito ng mga opisyal na ito na masisilip na meron tayong Senado, may Kongreso tayo na mag-iimbestiga? Hindi ba nila naisip ng mga kulokoy na ito na sisingaw itong baho na ito?
Hindi siguro. Alam nila, takot yung mga preso sa kanila eh. Oho. Oo, nakita mo nga yung isang parang medyo nagkaonsihan Oo. may nagpapatay eh. Oho. Tama rin ho kayo, sir. Kayo yung pinakauna nagsabi na gusto ninyong malaman kung bakit namatay yung Tria ba yun? Traya? O Traya. Mukhang tama ho yung, hunch lang ba ninyo yun o may bumulong sa inyo? Hinala ninyo na may kinalaman? Kasi wala pa dati ito. Sinabi lang na namatay na empleyado, binaril. Or what happened there? Bakit parang natunugan na kaagad ninyo na may koneksyon na pagkamatay ni Traya, pagpatay kay Traya dito sa GCTA? Kasi yung una pa, ano lang yung akin parang... Hunch. Hunch lang. Dahil bakit taga-documents ng Bureau of Correction na tao, may mag-assassinate. Pagkatapos, ang balita, mga 2 to 3 weeks before, chinichismis daw na may atraso sa Leyte yan. Parang pinangungunahan yung chismis. Okay. Pinangungunahan Sabi ko sa loob-loob ko, siguro, teka, may gusto magtumba rito. Ngayon, antayin ninyo yung isang testigo sa Lunes. Kasi yung isang testigo, siya yung nagsabi na pati si Traya na involved. Patay. At saka kung ilan yung mga tinanggap na mukhang nagkaunsehan Nako, Diyos Parang ko. gano'n. Either parang nagkaunsehan o gusto nang sumigaw ni Traya. Gusto nang ituga siguro kung sino yung mga mastermind. Sir, Parang baka gano'n. Baka gano'n ang gusto. Well, we'll still be able to get to the bottom of things. ano reaksyon naman ninyo, sir, na pati ang yan may installment daw ang pagbabayad. May mga 2 gives, 3 gives. Oo, ang nangyayari sa akin, naaawa ako dun sa mga walang ibabayad. Yun. Kasi mo, ang dami dun Ang dami dun, matatanda na raw, namamatay na dun. Magaganda naman ng behavior, pero hindi daw Makalaya. napapagbigyan ng ganyan kasi walang pambayad. Walang pambayad. Gusto ko na nga murahin yung batas na pinasa namin dahil maganda nga yung batas pero binastos yung IRR tapos inabuso yung pagpapatupad. Nakakaasar Anong plano ngayon? Lumalabas ngayon yung batas ang masama. Anong plano? Minasama. Anong plano nyo ngayon, Tito Sen, na dito sa batas na ito? Alisin na ito? Reviewin? Anong plano ngayon? Ang initial reaction ko sana was repeal. Pero on second thought, naisip namin na yung IRR ang masama So, doon sa original na kasama heinous crimes, bawal Sus Diba, Maria. yung mga ganun So, ibig sabihin, pinakamaganda nga yung nangyari muna, sinuspend ng yung IRR, magbalangkas ng bago, at bibigyan kami ng kopya. Sir, hindi ba ninyo papatawag yung mga dating opisyal yung gumawa ng IRR na yan, like Laila de Lima at Mar Rojas, kung bakit iniba nila yung IRR niyan base doon sa Section 1 ng batas na yan. Sa Section 1, nakalagay naman na malinaw yata doon na pag ikaw ay recidivist, pag ikaw ay heinous criminal, ikaw ay drugs, hindi ka kasama dyan. Bakit nabago sa IRR? Ay, wala pa kami doon. Hindi pa, walang nagbabanggit niya, walang nakaisip niyan. Ikaw pa lang ang nagbanggit niyan. Tatanong ko sa mga kasama kung interesado sila. Anyway, Tito Sen, maraming salamat po, sir. Magandang umaga po. Have a nice weekend, sir. Thank you. Thank you, Erwin. Sige, regards kila Ramon. Apo. Okay. Kita mo, kahit anong gawin natin, bumabalik, wag naman sana magalit sa akin ng mga dilawan. Bumabalik ho doon Doon sa tinatawag na implementing rules and regulation. Yung batas napakaganda na magdadagdagan ang good conduct time allowance. Pag ikaw ay preso, nahatulan ng isay, for example, 20 years. 20 years na lang. Mababawasan niya pag ikaw ay tumutulong sa ibang preso. Tinuturuan mo sila. Ikaw ay nagbibisi-bisihan na tumulong sa mga opisyalis doon na paggawa ng mga kama, pagtulong sa mga turo ng kanta, paturo sa pagtulong sa pagsasimbahan, sa pagsasamba, binabawas yun, okay?
Pero nakalagay doon sa section 1, pero pag ikaw, kahit na tumulong ka pa sa paglilinis dyan, magturo ka, behave ka, wala kang masamang ginagawa, pero pag ang kaso mo ay ikaw ay recidivist, ibig sabihin pabalik-balik ka na lang. Ikaw ay nagtangkang tumakas. Ikaw ay drugs ang kaso mo. Ikaw ay heinous kriminal. Nang rape ka na, pumatay ka pa. Hindi ka kasama sa GCTA na yan. Pagdating kay Justice Secretary Laila de Lima noon at Mar Rojas ng DILG, silang dalawa magkasabwat, binago. My Kahit goodness. lahat na pwede. Iniba nga nila eh. Kalukuhan! Oh. Kaya nga yung mga nagnangak-ngak at sinisisi, tinuturo ang administrasyon na ito, ang tinuturo ang Duterte, ang DOJ ngayon, hindi. No. Ang may kasalanan dyan, yung nakaupo na DOJ before, noong 2013. Ang nakaupong DILG Secretary, dalawas lang sila ang gumawa ng IRR. Si Mar Rojas at Laila de Lima. Wala pa noon mga Gibara. Wala pang Duterte noon. Wala pang Anyo. Ang tanging nandoon lang, de Lima at saka Mar Rojas. Oy, malinaw sa Section 1, nakasabi doon. Heinous criminal, hindi pwede. Hindi ka pwede sa GCTA. Recidivist ka, pabalik-balik ka sa kulungan, hindi ka rin po pwede. Drugs, hindi ka rin pwede. Bakit sa IRR po pwede na? Unfair! It's unfair! Anak ng baka. Nasa linya po si Undersecretary Mark Perete ng DOJ. Magandang umaga po, Yusek Mark. Magandang umaga po, Sir Erwin. Yun na nga ho, sir. Tama po ba kasi kanina kausap ko si Senator Soto, si Tito Sen, at sinasabi ko nga na sa Section 1 ng Republic Act 10592, nakasaad doon, correct me if I'm wrong, heinous criminal, recidivist, drugs, etc. Yung mga patakas paulit doon tumatakas, hindi kasama dyan, exempted sila at hindi sila kasama sa GCTA. Tama po? Tama po. Pero sa IRR, hindi na nakalagay yon. So parang sa IRR, free for all, everybody pwedeng mabigyan ng GCTA. Hindi ho klaro sa IRR yung kanilang exclusion. Kita mo? Yun. So ngayon, sir, ang ginagawa ng DOJ, nire-review ho ba yan ngayon, yung GCTA na yan, o magkakaroon tayo ng bagong IRR? Pinapalitan ho natin yung IRR. Last week pa ho tayo nag-start niyan and hopefully by early next week, baka matapos natin, hopefully, yung bagong implementing rules and regulations. All right. Sir, can you give us an update? Ilan na po ang mga, kasi kahapon may mga sumuko, may binanggit po si Secretary Guevara na may mga kusang sumuko lang talaga, pumunta sa mga presinto. Ilan na ho ba as of today ang lumapit at isinuko ang kanilang sarili, sir? Wala po kami nung exact count, no? Kasi kadamihan ho ng mga nare-receive namin ay reports from the different precincts. And we still have to consolidate and verify those reports. Ano ba ang proseso, Yusek Mark? Ano ang proseso? Pag, for example, ako'y nakalaya through GCTA, pupunta ako ng presinto at sasabihin ko, dito po ako nakatira, sir, sa ganitong kalye, ganitong barangay. Iho-hold na ba siya sa kulungan or hindi naman siya iho-hold ng pulis? Pag kailangan na lang siyang bitbitin, pwede siyang puntahan at ibalik siya sa kulungan. Ganun po ba ang proseso? Well, what I heard from the PNP, yung kanilang processing ay yung identification, no? So kinukuha ulit nila yung thumb marks, fingerprinting, and then I'm not so sure kung kinukulong nila or inaalaw nilang bumalik, no? But kahapon, sir, kausap ko po ang PNP, si General Banak, ang spokesperson. Parang sinasabi niya, aalamin kung saan ka nakatira, okay? Para sinasabihan niya huwag kang umalis dyan kasi baka kailangan ka, pag ibalik ka, ibabalik ka. Depende po yan. I think they're just waiting for the DOJ naman, sir, ang PNP, sir. Yes, sabi ko nga din po kahapon, we will issue yung
clarifications on how to go about yung processing na to, hopefully by today ho, no? Opo. But yung sinabi ho ni Secretary Guevara kahapon is yung mga early surrenderies, they can go to the military or police precincts and doon kukunin yung kanilang mga detalye and as soon as possible kung pwede silang ma-turn over sa Bureau of Corrections para ma-evaluate din yung kanilang mga records na. Sir, meron kaming report na natanggap na isa raw sa mga suspects sa Chong rape slay case ay nagpahiwatig na gusto na itong sumuko. Is this correct? Or meron na ba kayo natanggap na ganito? Wala pa? We are also verifying that report, no? In fact, parang hindi lang isa yung narinig namin, but we still have to verify. Ayun. Alright. Sana nga po. At tapos na, lastly, sir, last two questions sa Yusek. Sir, ang Bureau of Immigration, nabigyan na yata ng order ni Secretary Guevara, pero hindi naman ito whole departure, kundi parang meron ho yatang lookout, parang immigration lookout lang ho yata ang pwedeng gawin ng mga immigration officers natin kung dumaan sa kanilang harapan itong mga pinalaya through GCTA. Yusek, is this correct? Yun ho ay immigration lookout bulletin, no? Ordinarily yung ating immigration lookout bulletin, hindi niya ini-impair yung right to travel ng individuals. Opo. But in this case, kasi prematurely released from prison yung ating mga convicts, they are still considered to be prisoners na kailangang tapusin yung kanilang sentence. Term. So, unless merong authority from the court na nag-issue ng kanilang conviction for them to travel, they will not be allowed to travel. So, i-hold na sila? Only for those na yung 1,900. Yung nakalaya. So, nabigyan na po ba ng mga pangalan, litrato, mga lahat ng immigration offices natin o outlets, sir? Opo, computerized po naman yung system ng ating Bureau of Immigration. Alright. So, naka-reflect na po yan sa kanilang monitoring system. Alright. Panghuli na lamang, Yusek Mark, sa Monday ho, sir, may lalapit ho sana ang aming opisina, ang Tutok Tulfo Reload, sir. Magpapatulong lang kasi meron hong rape case na nangyari last May. Tapos isinampa ng pulis ang kaso June. Mukhang hindi pa ho yata umuusad sa piskalya involving an 11-year-old girl that was raped by a 29-year-old man dito po sa Pasay. Iyon ho ilalapit namin sana. Medyo powerful daw umano itong suspect. Ito po'y anak ng isang military top brass. So, ilalapit ho namin sa DOJ para mapabilis ho sana kasi ala pa ho, sir. June pa ho yung kaso. Hindi pa ho nausad. Hindi pa naakyat sa korte ang kaso. For the meantime, ang suspect palakad-lakad. Hindi nga ba na-aresto dahil direct filing po ang nangyari, Yusek Mark. Sige po, hingi na lang po namin yung details para matingnan din po natin yung kung ano yung rason kung bakit hindi pa nare-resolve yung kanilang complaint. Yusek Mark Perete, Department of Justice spokesperson. Sir, maraming salamat ha. Magandang umaga. Have a nice weekend. Magandang umaga po. Thank you po. Bueno. Hoy, makinig. So, babawiin ko. Pwede pala. Kung ikaw ay convict at pinalaya ka, nakalaya ka under sa good conduct and time allowance na binigay sa iyo ni General Paildon, ni Director General Paildon, allows na yon, not valid. Pag lumabas ka, pumunta ka ng abroad, haharangin ka na. Kasi hindi mo natapos ang sentensya mo dahil pinawalang bisa na ng Pangulo yon. So balik kulungan kayong lahat. Huwag nyo nang subukan kasi computerized. Pag nakita mo pag dumaan ka sa airport, may tinitignan ng immigration, hindi siya nagtatype doon ng makinilya, ha? Computer yon. Pag in-slide niya yung passport mo doon, tutugma doon kung naka-alert ka. Tutunog yun. Pag ginano niya, in-swipe niya yung passport mo, nakalagay doon, hold. Huwag nyo nang subukan. Kasi mayroon na pala kayong order na ibalik kayo sa kulungan. Mapapahiya lang kayo. Lalo pag kasama mong pamilya mo. Kasama mong girlfriend mo. Ay, huli ka. Kasi sabihin, may instruction, I'm sorry sir. Tatawag ka agad yun.
mga immigration police. Kahiya-hiya ka pa. Wag na ninyo subukan. Ang maganda, pumunta na lang kayo. Gusto nyo magbakasyon, punta kayo sa pinakamalapit na presinto, punta kayo sa New Bilibid, balik kayo doon. May mga resort. Kung taga-Iwahig ka, doon ka sa Iwahig. Mayroong mga ilog doon sa Iwahig, may mga dam. Pwede ka mga palangoy-langoy doon. Bueno, nasa linya rin si Sir Melvin Mabulak, ang Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. Magandang umaga, Sir Melvin Mabulak, sir. Magandang umaga, sir, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Aha. Kausap ko lamang po kanina si Yusek Mark Perete ng Department of Justice at dahil may nagsi-info sa akin naka-red alert daw ho ngayon ng immigration sa lahat ng outpost ninyo para dito sa 1,914 na mga convicts na pinalaya through GCTA, binabawi na pala yan. So ang ano hong instruction ba ng DOJ sa inyo na harangin na ito at huwag na palabasin dahil hindi nila natapos ang sentensya nila? Paano ito, Sir Melvin? Yes, sir. Ang Department of Justice ay nag-utos na harangin ang more than 1,000 na naka-avail ng GCPA. Opo. Ang DOJ kasi sila ang nag-i-issue ng lookout bulletin, ang Opo. immigration po nag-i-implement. But as early as kahapon, nakakuha kami ng advance na listahan. In-alert na namin ang ating mga officers doon sa lahat ng ating mga paliparan to ensure na nagkukumplay tayo kasi direktiba din yan ng ating Pangulo. Right. Oo. So hindi na kailangan ng whole departure order ng korte, yung kay Secretary Guevara na lang, pwede na kasi ang explanation yata dyan is hindi naman nila natapos ang sentensya nila. So kailangan sila ibalik sa kulungan. Yes, sir. Ang lookout bulletin na issue will do na yan kasi hindi natin papayagan. May mga protocol yan. Pag nasa system, makita natin sa system na ando ng pangalan, automatic din po yan, i-hold natin at i-refer natin sa concerned agency, sir. Ayun. So, lahat po ng airport natin, sir, Cebu, Davao, lahat ng mga international airport tayo at saka maging sa mga seaport, nakabantay po ang ating mga immigration officers. Is this correct, Sir Melvin? Yes po, yun po ang pinorward natin doon sa Ports Operations Division natin kasi sila po ang nakatalaga para magbantay sa ating mga international airports, sir, at seaport. Wala pa naman po, sir. So far, since yesterday na may nagtangka na lumabas, wala pa naman na ibabalit na i-report sa inyo. Na gusto So far, sir, wala pa po, sir, na i-report namin. But basically, lahat po on alert regarding this. Alright. Number 2, sir, may na-report po kahapon na may mga nahuli raw ng mga foreigners, na mga Vietnamese national yata o Chinese national, na mga kababaihan. Tourist visa, pero mga Vietnamese pa rin, tourist visa, pero parang nagtatrabaho sa isang sex den para sa mga pogo workers na mga Chinese national. Nakarating na ho ba sa inyo ito? Yes, sir, sa balita nakarating sa amin, but so far as of now, wala pa rin coordination yung PNP sa amin regarding this. Pero ang ating intelligence division sa pangunguna ng ating chief, si Sir Jun Manahan, nagtalaga na siya ng tao para to coordinate at tingnan kung sila sino ang mga ito. Ayun. So ano ho mangyayari dito, sir, kaya? Ito ay definitely to turn over ng PNP sa inyo. Ano ho? Itong mga Vietnamese girls na ito na nasa prostitution ring, Sir Melvin? Yun po ang protocol, sir, pero titingnan muna yan ng PNP kung mayroon silang liability sa criminal side kasi ang jurisdiction ng immigration as sa immigration law. Pag makita nila at wala naman silang liability on the part sa criminal side, that would be the time na silang i-endorse sa immigration para tingnan namin kung mayroon immigration violation. At pag makita ng Bureau of Immigration, pwede tayong ng charge ng deportation case. Alright. Nako, sir, maraming salamat ha at kumusta niyo po ako kay Sir Fortunato Manahan Jr. Sabihin niyo kumusta at salamat po, Sir Melvin Mabulak, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. Mabuhay po kayo dyan, sir, sa Imigra. Maraming salamat po at kami din po ay nag-celebrate ng 79th
Immigration, ng anniversary ng Bureau of Immigration. 79 years na ba ang Bureau of Immigration, sir? Yes, sir. Po. Kalain mo yan ano. Hindi kasi nababanggit sa akin ni Sir Jun Manahan, busy kasi kagaya niyo rin ho yan, talagang busy sa trabaho, sir. Kamusta po? Good morning, sir. Good morning. Yes, sir. Good morning. Thank you. Maraming salamat. Alright, alas 10:50 ng umaga, bayan. So, naka-red alert po ang Bureau of Immigration. Kasi baka may magulat ka nila, papunta ka ng abroad, katabi mo na pala si Sanchez. Tatawa-tawa. At panay, kung babae ka, tingin pa sa legs mo. Papuntang US, mahaba ang oras, 13 hours. Tapos katabi mo pa, madilim yung ilaw. Dahil pinapatay yung ilaw, dahil matutulog. Yun na nga ang problema. O katabi mo pala, napagitnaan ka ng mga suspect sa Chong Sister suspect. Naka-miniskirt ka pa. Diyos ko po. My Siguro mapapatayo ka. Di ba rin tumayo ka na lang hanggang Amerika. Sabi ni Story, umupo ka. Hindi ma'am, tayo na lang ho ako. Kaysa makatabi ko yung mga yan. Pero huwag mag-alala bayan. Nakabantay na ho ang Bureau of Immigration natin. At pag nadaan ho sila dyan, makikita na hindi nila natapos ang kanilang sentensya. Hindi sila. Lahat yata yan. Lahat, 1,914, maski na hindi hinos kriminal, hindi makakalabas. Maski na robbery hold up ang kaso mo, hindi. Hold. Lahat kayo hold. Ay, alas 10:51 ng umaga. Bayan, sa bukas pa, antabayanan po ninyo ang aming exclusive report sa Tutok Erwin Tulfo Weekend Edition. 11 years old na bata na ginahasa ng 29 years old na lalaki my na anak ng isang general ng Philippine Air Force. Muntik ka nalaglag yung cameraman sa kanyang kinaupuan. Dumadaan sa bahay ng suspect. Nagkalat ang mga Lamborghini, Ferrari, parang laruan lang daw. Nagkalat to. Lamborghini, Ferrari, Porsche. Mamili ka. Akala nga niya, bintahan ng sasakyan. Akala niya nasa Subic. Kung hindi, nandiyan, wala na yung sa Subic. Ay, bueno, ha? Sandali lang po. Alas 10:52, wag ho kayang bibitiw. Marami ho tayong pag-uusapan. Tika muna, papasukin muna natin itong mga call. Wala pa naman alas 11. Ito muna mga text messages. Good morning, Sir Erwin. Si Arlene Kamantigi po ito. Pag-greet naman po ng happy birthday si Miss Abigail Ferrer. Happy birthday! Thank you po sa Tutok Tulfo Reload dahil lagi akong updated sa nangyayari dyan sa Pilipinas. Thank you! Watching here in Hong Kong. Good morning! Oy Arlene, mag-ingat ka dyan ha. Alam mo na, wag na magsuot ng mga itim. At wag ka na makipag-usi. Pag marami kumpul-kumpulan, lumayas ka doon, umalis ka. Baka mamaya madaanan ka ng pulis, na-pick up ka. Sir, good day. Pwede pabati. Birthday ko ngayon. Rudy Magaway ng Davao City. Iyon. Happy birthday. Paring Rudy Magaway ng Davao. And happy birthday advance Ana Maria Madela. Happy birthday. Happy birthday! Pabati po kila Hana Andrea Quiros, Joanna May Kayabyab, Janet Makatangay, Rosalea Espellarga from SBS Implementations Team at ADP Philippines. Lagi nakikinig sa programa niyo. Salamat ha. Sir Erwin, dapat siguro ilagay sa Bucor Director ay si Trillanes. O bakit naman? Problema na nga. At lahat ng nasasakupan niya ay mga dilawan. Para pag may irregularities na siguradong gagawin ng mga yon, ay diretso na sila lahat sa kulungan. More power to your program, sir, from Ike. Ike, salamat. Good morning, Sir Erwin from Singapore. I can't wait na maging senador ka. Nak, kayo naman. Binibiro ka lang, Annabel. Ano naman? Ang mahal-mahal number 1 ng pag nagsenador. Ala nga ang pera. Diyos ko po, magkano ba ito? Laman ng pitaka ko. Ito na lang pananghalian. 1,000 na lang nga. Ayan, oo. Pag senador dapat 500 million. Wala naman ako noon. Diyos ko po naman. Tatakbo ako, ma'am. Pauwi sa bahay namin para exercise.
Nung tumakbo nga ako Pangulo ng TODA namin, natalo pa ako dahil wala naman daw akong tricycle. Number 1 ka sa list ko para himas rea sa mga gahaman sa gobyerno. Thank you, Annabel Aplomina. Your number 1 fan. Thank you. Ay, Salome, tawagan mo nga si, naalala ko, mabuti nabanggit niya si Trillanes. Tawagan mo nga si Director General Aquino. Kasi merong article sa Abante na kinukutya ni Trillanes ang war on drugs ng Pangulo. Sabi niya, palpak. Kasalanan ba ng PIDEA na palayain? Ang PIDEA hindi ay Bucor. Sumulat na si General Aquino sa Bucor, wag pakawalan ng mga drug lord. Kinukutya ni Trillanes, sabing ganon, drug war, palpak naman yung drug war mo, Duterte. Hinuli ng mga tauhan ni Duterte, nakakulong. Paano mo nasasabi, Trillanes, na palpak yung drug war ni Duterte, hindi naman si Duterte nagpakawala. Si Paildo naman nagpakawala. Bakit? Ang apelyido ba ni Aquino, Paildon? Albayalde ba, Paildon? Bakit? Ang Bucor ba sa ilalim ng PNP, sa ilalim ng PIDEA? Hindi, di ba? Ginawa ng mga law enforcers natin, law enforcement, si Aquino ng PIDEA, Albayalde ng PNP, Eliasar, ginawa nila ang trabaho. Ang problema, nung kinulong na pinakawala ni Paildon, which is a different case. Kaya how can you say, Trillanes, na palpak ang war on drugs ng gobyerno? Mamaya ho, tutok lang ho kayo para magkaalaman tayo at masermonan ni... Ay, birthday pala. Happy birthday, General Aaron Aquino. Happy birthday! Pero di bale, ano yun natin? Yun ang pa-birthday ko sa kanya. Sabihin ko, sir, palpak daw yung trabaho ninyo. Para mabuisit. Ay, alas 10:57, wag ho kayong bibite. Magbabalik pa po ang Tutok Tulfo Reload. Chief Director General Aaron Aquino. Magandang umaga po, Director General Aquino, sir. Magandang umaga si Erwin. Ay, sir, happy birthday pala po, sir, ha? Happy Ay, birthday! salamat po sa inyo. Sir, hingi ko lang, pasensya na po kayo, birthday na birthday niyo, baka uminit ang ulo niyo, hingi ko lang po ang reaction ninyo doon sa, ewan ko kung nabasa niyo na, yung statement ni dating Senador Trillanes, na palpak ang war on drugs sa gobyerno. Ayan daw, na isa raw yan dyan, yung pagpapakawala sa mga preso. Sabi ko naman, kasalanan ba ng PIDEA yan? Kasalanan ba ng PNP na mapakalaya yan? Hindi naman under ang PIDEA o ang PNP sa Bucor. Ibang tao ang PIDEA, ibang tao ang hepe ng PNP, iba rin si Paildon. Ano reaction niyo rito, Director General Aquino? Kinukutya yata tila ni Trillanes ang war on drugs effort ng pamahalaan. Well, Erwin, sanay naman tayo sa ganyang pananalita ng dating Senador Trillanes. Hindi naman nagbigay ng mabuti o magandang salita yan sa administrasyon. At, kaya nga ginagawa ng paraan ng administrasyon para i-revisit at i-review itong batas na ito. Tama yung sinabi mo, no? Talagang hindi namin sala ito ng PIDEA, PNP and other law enforcement agencies. Ginawa namin ang haba-haba ng pagplano namin para makonvict at mapakulong itong mga drug lords na ito. At eventually, dahil sa isang ahensya na hindi maayos ang nagawa o hindi maayos ang batas, nagkaroon ng ganitong resulta ng paglaya ng mga ating mga inmates na maraming gray areas pagdating dito sa paglaya through GCTA, Erwin. Ang, di ba sir, meron din previously, bago itong nagkabukingan sa GCTA, yung mga suspect na mga nahuli ninyo red-handed, pinapakawalan sa korte palabang, dinatapon na yung mga cases, katulad ng Queen ng Shabu dyan sa Mindanao, Cagayan de Oro ba yun, na pinakawalan. Though huling-huli siya red-handed, pero pinakawalan din ng judge, di ho ba, General? Well, siguro isa pa rin yan na maimbestigahan dapat, Erwin, dahil marami na kami naging kaso na ganyan na nadi-dismiss ang kaso na kung titignan man namin, airtight ang kaso. Oo, airtight ang kaso. Nireview ng aming legal team yan bago pinal ng kaso. Tapos eventually,
Hindi ko alam because of some technicalities na hindi naman namin maintindihan o hindi namin ma-accept. Kung ano-ano na lang ang ini-explica ng judge na kaya na-dismiss. At ang kakalabasan na kami pa may kasalanan, planted daw yung 2 kilos, planted daw yung ganito. Ang daming rason na hindi namin ma-accept, Erwin. So, at saka, kumusta na nga pala po, sir? Ngayon, ano hong may tutulong nyo rito? At binomonitor nyo bang maigi yung mga pinakawalan ng Bucor ng mga drug lords natin? Pero I think dito pa rin ho yata sila. So, ano hong plano, sir? Will you ask Bureau of Immigration to turn them over back sa New Bilibid, General Aquino, sir? Erwin, hindi kami makakilos kasi sumulot kami sa Bucor at humihingi kami ng listahan. Apo. Para makatulong kami sa PNP and sa Armed Forces of the Philippines para to convince them to surrender or kung ayaw naman nila surrender, kami na rin tutulong sa pag-aresto. So para ngayon, hindi pa kami nakakulukuha ng listahan pero pagdating ng araw na makakuha kami ng listahan nito, ipupulungin ko lahat ng regional directors ko, ang mga provincial officers ko para tumulong sa other law enforcement agents para mapatupad yung order ng ating presidente. Very well said. Nako, maraming salamat po, Director General Aaron Aquino ng PIDEA. Magandang umaga po, sir. Happy birthday muli. Salamat, Erwin po. Mabuhay po kayo. Nasa linya rin po si National Capital Regional Command Police Major General Guillermo Eliazar. Magandang umaga po, General Eliazar, sir. Magandang umaga sa iyo, Erwin. Ganon din sa mga nakikinig sa iyong programa. Sir, 2 things. Unahin ko na muna itong, hingin ko lang yung reaksyon ninyo sa sinabi ni Senator Trillanes, palpak ang war on drugs ng gobyerno. Ayan nga daw, makikita yung pagpapalaya lang ng gobyerno sa mga drug lord ngayon. Hindi naman si Trillanes yan, doon nasa gobyerno siya, pero hindi naman siya part ng PNP, hindi naman siya part ng PIDEA. Kusa lang yun, ilang mga lukulukong opisyal ang gumawa-gawa noon. So, ano ang masasabi nyo rito, sir? Parang kinukutsa pa yung efforts ng PIDEA, ng PNP sa war on drugs ng pamahalaan, sir. Yes, Erwin, unang-una, tama yung sinabi mo. Wala namang connection yung war on drugs o Pangulong Duterte doon sa pagkaka-release doon. Kaya nga iniimbestiga niyan. Kasi yung batas na naman na yan, wala pa naman si Pangulong Duterte nung ginawa yan. Tama. So, yung implementation at interpretasyon yan, hindi po alam ng ating Pangulo yan. At walang connection sa war on drugs. Pangalawa, itong war on drugs natin, nakita natin lahat. Dito nga po buhay na pagpapakita o nagpapatunay, ito nangyari sa Metro Manila na for the past, itong 3 years, itong first 3 years ng administrasyon, sinasabi po natin, 58% ang binaba ng krimen. At nakita naman natin, hindi po ikakailan ng lahat yan. Pagtanong natin, na talagang gumanda yung prison order, mas naging safer ang mga tao natin because ng kampanya against illegal drugs. Ngayon, kung tukol doon sa pagkapalaya na yun, malayo pong koreksyon yun. Pero nakita naman natin ng aksyon ng ating presidente na agad ay inaayos niyan even though hindi naman siya po ang nagsimula ng batas na yan. Opo. At yung pagpapatupad naman ngayon, talagang ginagawa na action. In fact, kay no less than the Bucor Director, tinanggal nga po sinibak ni Presidente. Gagawin niya ang pwede dapat niyang gawin para maitama kung may mapagkakamali mang ginagawa yung ibang mga opisyales or dapat imbestigan para malaman kung meron ba talagang pagkakamali. Right, very well said. Sir, moving to another topic. Kagabi, yung inyong mga tauhan, saludo po ako. Can you tap their back, sir? A very job well done. Sinuhulan sila 1.2 million ng abogado, pang Pilipinong abogado para pakawalan yung hinuli nila ng mga Vietnamese call girls o prostitutes. Kumustahin ko lang, sir. Nasaan na ho ito mga suspect? Ano na ho ito? Na-file na po ba sa piskalya? Ano pa po? Bali ngayon pa lang po ipapile yung kaso against the 2 Chinese nationals na mga bugaw nga. Itong 6 na Vietnamese. So, trafficking in person po yung ipapile natin sa kanila. At kahagabi nga, dumating po yung abogado nitong mga Chinese at nanunduhol. Alam nyo kahapon, alas 9 ng gabi, nag-text nga sa akin yung chief ng aking Regional Special Operation Unit. At yung sabi niya nga po, pinagpapaalam niya na i-entrap niya ito. Nag-o-offer ng 2 million na pesos. Pero eventually, na-produce 1.2 yung naibigay. Pero alam nyo, kasama nga Erwin, talagang ako'y
I'm so proud of my men. Yeah po, opo, opo. Sa simula pa, kaya kahapon nga, nung report sa akin yan, agad sabi ko, sige, i-coordinate ko agad sa IMEC to kasi baka mamaya double rate. Tama. Sino pinapainan tayo, Aha. kinoordinate ko sa kanila na meron Aha. tayong ganitong operation and traffic operation. Pero Aha. alam mo po, kahit pa sabihin milyon o bilyon ang offer nila, Aha. alam mo po, ito ating ginagawang ito, na part ng internal cleansing at ito kapatunay na talagang hindi tayo nababayaran. Ganyan po ang pulis ngayon. At talagang paninindigan natin yan, patutunayan natin. Sana magsilbi itong magandang inspirasyon at motivation po sa ibang mga kasamahan namin. So, ipagpatuloy natin na talagang ipagpatuloy itong ating kampanya against itong mga corruption at iba pang mga criminality. Lalo na, alam niyo po yung nahuli kasi natin dito, itong profession din na ito ay ginawa nitong mga involved dito na nagkikater dun sa mga POGO workers. Kasi nga, ang... So yung kliyente nila, sir, mga Chinese national na nagtatrabaho sa mga online casino, yun ang kliyente nila. Yes, unang-una po, itong position din na nasa condo unit na, nasa tapat ito ng POGO operation. Pangalawa, yung kanilang mga promotional ads, nakita natin, puro mga Chinese po yan. Meron mga internet application nyo na talagang Chinese lang ang pwede makaintindi kapag avail doon. At itong mga nakuha nilang mga sex workers ay nakalagay sa kanilang promotion doon, mga Chinese, Malaysian, and Vietnamese ladies. Sinasabi nga doon na mga below 17 years old pa nga nakalagay Sus, doon. Mario Joseph, Ang sinasabi Diyos ko po. nila. So talagang this does not cater to in general, but specifically para po sa mga workers, itong mga foreigners, particularly Chinese workers, na doon nga po nagtatrabaho doon sa mga establishment. General Guillermo Eleazar, sir, job well done at 10 ng inyong mga tauhan na hindi po nadala doon sa panunuhol ng mga taong ito. Maraming salamat po. Talagang nakikita po natin na the PNP really is changing, sir. Yes, maraming salamat sa iyo, Erwin. At sana ay patuloy po nating makuha ang kooperasyon na lahat para po itong mga pulis naman natin ay tuloy-tuloy po yung ating ginagawang pagsisikap na mas lalo pang magtrabaho na maayos para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Have a nice weekend. General Guillermo Eleazar, PNP NCR. Thank you, sir. Ay, bayan, alas 11 G's ng umaga sa ating pagbabalik. Ay, makinig po yung may mga pera dyan at gusto mag-invest, palaguin ang kanilang kwarta sa lalong madaling panahon. Ilang beses ko na ho nasabi sa inyo, if it is too good to be true, yung hindi na po kapanipaniwala, wag na ho paniwalaan. Kasi nga, bangko nga ho, pag pumunta ka sa bangko, sa Central Bank, ibigay mo yung 10,000 mo. Salamat kung aabutin kumita ng 100 piso ang isang buwan yan. Papangakuan ka na yung 10,000 mo. Ano ba yun yung dati? 10,000 niya, 400%, kikita ng 400,000, Jesus Mario Joseph. Yung cent ko ba yun? Ay, yung Facebook. Mag-invest ka ng 1,500, kapipindot-pindot ka na, sasakit ang daliri mo, kikita yung 1,500 mo sa loob ng 1 linggo, magiging 5,000. Pindot ka lang ng pindot, anak ng baka. Ito naman, bago. May cellphone pa, libre. Diyos ko po. Wow, pare, Masaklap ito, kababayan ko yung iba. Mamaya kakausapin ko itong mga ito. Ay, alas 11:11, dyan lamang ho kayo bayan, wag ho kayong bibitiw. Alright. Okay, makinig ka, makinig. Lalo na yung mga OFW natin. Ito, mga OFW, karamihan na naluloko sa mga ganito, ha? Nagugoyo ng mga, ewan ko ba? Bakit hindi kunin ni Lord ito mga manluloko na ito? 11:13 a.m., nasa amin pong studio sina Ma'am Benelin Razonable, Ma'am Merites Aguirre at Ernesto Trillana. Nirereklamo po nila yung isang kumpanya, ang pangalan Dragon's Head. Dragon's Head na ito, saan ba? Sa Davao? Oo. Taga Laguna po siya. Taga Laguna, okay. Dragon's Head. Ano ang sabi? Mag-invest daw ng ayan, 100,000, may libreng cellphone. Kalahin mo yan, Diyos ko po naman talaga. Bagay ang cellphone. Maski na iPhone 10 pa, 60,000, kita pa rin ang loko-loko na ito. Pag 1,000, 3,000 ang balik. Ay, kaganda naman. Sana ba yung 1,000 ko? Ha? Baby.
Aha. So, magkala mo 3,000 kaagad. Anyway, nandito na sila, ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Una po sa lahat, salamat po na kayo ay lumapit po sa amin para bigyan babala na rin yung ibang mga kababayan ho natin. Dahil ang mga istapador, kagaya nito, ay patuloy na mga istapa hanggat hindi sila napapahinto, hanggat hindi sila naisisiwalat, na ibubulala sa kanilang kataranta doon sa publiko. Tuloy-tuloy ho ito manluloko. Okay, ma'am, kayo ho, ano ho pangalan nila? Ako po, si Marites Gary. Okay. Taga Mati po. Mate. Mate, okay. Ma'am, paano ho ninyo, anong pangalan? Dragon Seed yung company? Opo. Opo. Sino hong may-ari nito o sino nagpapatakbo nito ng Dragon Seed? Ano hong pangalan niya? Nung ang nalaman po, ang nagtapatakbo through yung tawag nila po, Online On-File Investment Scheme. Ganun. Okay. Kaya ang pangalan niyan is Dragon Head. Oo. At ang founder po nila is si Tracy Mabel Inaldo. At saka sila din yung mga... Tracy Mabel Inaldo, ang apelyido. Opo, at saka yung asawa niyang si Romilo Inaldo. Romilo Inaldo. Okay. Aha. Alright. Ngayon, ano ho ang pangako? Pag nag-invest ka ng, for example, 1,000, magkano kikitain raw ho noon? Basihan po dun sa nasalihan ko, yung tinatawag nilang min batch. Oh. Sa min batch po ako nabilong. Meron din siyang tinatawag na mga VIP. May VIP yun ang pa? minimum ng 100,000 above. Meron siyang mga cellphone. Sila yun yata ang mga investor doon. At ito naman si Sir Ernesto ang investor doon sa Tied Up. Tied up. Kaya kanya-kanya, ng klase-klase pa, no? Oo. 5 klase po yun. Kaya lang 3 lang ang nandito. Ano ho pangako, ma'am? Anong pangako mo na? Yun ang Yung gusto complan natin. niya sa amin, pag meron kang 1,000 in 7 days, parang 300%, so magiging 3,000 po yun. Yung 1,000 so pag naghulog ako ngayon ng 1,000, kung magiging 3,000 sa susunod na Biyernes? Okay? Yes, sir. Alright. Okay. Wala kang gagawin nun. Walang ibibigay na produkto na ibenta mo ito, Marites. Walang ganon. Wala. Walang mga direct selling. Nung tinanong ko po sila, kasi nung ako ang sumali doon, doon ako Ito ba yun? Ito ba yun? Siya po yan. Siya ba yan? Ay talagang maraming maiinganyo. Diyos ko po. Bakit yung litrato Yun ulit? ang mga team leader po niya. Aha. At yun ang mga cellphone. Ay kaya siguro si Sir nainganyo. Ano, Sir? Opo, sir. Ay kaya pala, Diyos ko po naman. Ay naku, bubuti nilang ka. Baka pati si Engineer Rolly mainganyo. O kita mo nga naman yan, Kita mo yan. Hindi ka ba mainganyo yan? Pag nilapitan ka sabihin, Rolly, pwede ka ba mag-invest? Pakita mo ulit yung litrato, Maiko. Kita mo yan? Sinong hindi mainganyo? Sus Mario, setting mo itsura nun. Ewan ko ba. But anyway, kayo naman, ma'am, paano naman kayo? Saan nyo naman nakilala ito? May nag-recommenda lang sa inyo? Nakita nyo sa Facebook, sa internet? Yung kasama namin, sir, nakasali sa kanya. Tapos, naka-pay out. So, syempre... Naka-pay out isang beses. Ay, ganoon talagang technique ng mga luko-luko na yan. Hindi namin alam yung mga ganyan na technique nila, sir. Wala sa amin yan. Okay, papasok ka muna. Okay, Tomas, bigay ka ng 1,000. 3,000. Kuha siya ng 3. Para pumasok ito, kunwari ipipay out yung binigay nito, ipipay out ko doon sa unang nagbigay. Tapos ito naman, dahil nakukuha na ako dito, ipipay out ko, umiikot-ikot lang, pero kumikita na yung luko-luko na yan. Anyway, so, ganun din ang sabi, 300%. Yes po, in 7 days. So, yung 100,000, magkano balik nun? 300,000 less 5,000 po na processing fee. Processing At may fee? love gift kami, sir. May love gift? Anong love gift yon? Yung binibigay daw niya sa mga less fortunate na mga tao. Kasi ito, ikaw, hindi ka naman mukhang less fortunate, so hindi ka binigyan ng love gift. Kasi nakapag-pay out. So, binigay namin doon, sir. Nabigyan ka rin ng payout. Kahit paano? Isang beses po. So, yung binigay mo 100, binigyan ka ng 300. 284 po yung yung... Binigay sa'yo? Opo. Tapos nire-invest mo ulit? Opo. Yun ang sabi. Yan ang problema dyan. Sana kung naka-payout ka na, huwag ka na mag-invest. Ikaw naman, sir, paano naman? Sir, bali po, yung pong asawa ko, yun po yung nakakilala doon sa mismong member ng Dragon Heads. Kasi OFW po, sir, yung asawa ko. Yun nga po, nainganyo siya na sumali ron. Yun po.
ang pangalan po kasi nung TL na yon ay si Milit Kandar. Milit Kandar. Opo. Okay. Alright. Saan ho ang main office ba nito? Sa Bahay nila. Sa bahay po, sir. Bank transaction Hindi po kayo kami, sir. nagduda, ma'am, na sa bahay lang yung main office ng mga tumatanggap ng 100,000 sa bahay lang? Saan yung bahay naman yan? Sa Magallanes siguro, Forbes? Sir, chef. Sir, sa galing doon. Kabuyo po, sir. Saan doon? Sa Kabuyo po, sa... Nasa subdivision ba yung bahay niyan? Oh, sir, Oo, subdivision oo. po. Okay, so doon sa bahay. Hindi kayo nagduda, ma'am, bakit dito lang opisina yung sa bahay? Hindi kayo nagtanong, kayo ba rehistrado sa SEC, Security Exchange Commission? Hindi rin kayo nagtanong? Hindi po, sir. Ayun, Sir, yes. Yun na po kasi ang uso ngayon siguro, sir. Yung underground ang tinatawag nila dyan. Ay, kaya na-underground yung pera ninyo. Yan ang uso. Ito sabi rin, sabi, kahit ipatulpo niyo ako, walang mangyayari sa inyo. Akalain mo nga, sige nga, i-play mo nga, hindi ko makita itsura nitong... Sinabi po niya. Sinabi niya, nakalain mo nga. 7:11 a.m. May nagsabi kasi ng ganon. Sa lahat ng gusto magpatulpo sa akin, push. Push lang. 7:11 a.m. Everyone, magandang buhay. Anyway, for those who are asking kung may payout today, yes po, may payout tayo today. Antay at kalma lang. Okay? Huwag maging nega, good vibes. Bye! Mayroon pa palang Facebook. Ito ano bang angkwa niya sa Facebook? Sir, Ano ba? ganyan lahat ang problema ngayon sa online on pal. Hindi lang yung isang dragon. Lahat nga actually existing sila. Ma'am, kaya nga sinasabi i-stop ko, yun? paano ma-stop? Ang i-stop dyan ang Securities and Exchange Commission at magsampa kayo ng kasuhan yung babaeng yan para matigil na ang kalukuhan. Huwag na kayong umasa, nagpabalik-balik, napatikim kayo ng isang payout. Ganun ho ang mga investment scam. Ha? Papatikimin ka ng isang beses na payout. Okay? Maniwala ko kayo sa akin, kami ho, professional na dyan. Sabi ko nga, kunwari ako, Erwin, mag-invest ka. Yung 1,000 na magiging 3,000. Siyempre, hindi mo alam, ang ginagawa naman nito, kukuha, magre-recruit ka, i-recruit siya. I-recruit mga 10 katao. Yung sa 10,000 na yun, in-invest mo 1,000, yung 3 noon, ibibigay mo sa akin dahil payout mga sa akin, pero yung 7 na sa kanya na. Ngayon, there will come a time na titigil na yan dahil wala na mag-i-invest, kaya hindi na kayo na payout, di ba? Ganun na, sa sobrang laki na. Pero kumita na yung babaeng yan. Alright. So, ang gagawin natin, tawagan nga ang cybercrime. Sa face-to-face nyo nakakaharap yan, di ba? Hindi po. Bank deposit. Hindi, kaya nga, pero paano nakausap nakakaharap nyo na ba yan? Never. Paano nyo ako sa telepono? Wala rin, sir. Paano kayo Facebook. Sa Facebook lang? Ayun, sa cybercrime. Oo, doon kayo pala niloko ng babaeng ito. Abakalain nyo, Diyos ko po naman. Tracy Mabel Inaldo. Maganda pa naman sana. Estapadora naman pala. Sir, grabe talagang collection sa pera. Kita mo yung July... Kita mo, hindi ba mag-i-invest ka kung yun ang lalapit sa'yo? Sabihin, Engineer Rowley, pwede ka mag-invest. Tomas, pwede ka mag-invest yung sweldo mo. Okay. Kaya siguro si Sir nainganyo. Mabuti na lang, hindi ko nakilala itong babaeng ito. Ang problema, baka siya mag-i-invest sa akin. Sandali lang ho, ma'am. Sandali lang. Tatawagan ho natin. Magpapile ho tayo ng kaso. Ala na hong pag-asa yan. Ipapasara ho natin yan. Wala pang natatanggap na complaint ang Securities and Exchange Commission. Ina-advise na papuntahin sa SEC Enforcement and Investor Protection para formal na magreklamo. Checking pa sila if may license sa SEC. Pag ganito, walang license yan, imposible. Ina-advise din ang mga complainant na i-screenshot ang promotional post sa FB para ma-actionan kaagad. Ganito ang gagawin natin, ma'am. Lahat po ng mga nag-invest sa Dragon Head, pwede ho kayo pumunta sa aking tanggapan sa number 58 Timog Avenue, Quezon City. Mas maganda ho, mas marami. Para large-scale estafa po ito, per count, per head. Bawat niloko ho niya, yun ang sentensya niya na pagkabilanggo. Okay? Kung kunwari, 100 ka, 100 taon yan.
Ganun na talaga. Para si Sanchez. Pero, baka mabigyan ng GCTA, good conduct time allowance, bukas makalawa, makawala na naman dahil maraming pera. But anyway, ilalapit din ho natin sa PNP Cybercrime dahil yung krimen na ginaganap ay sa Facebook, naganap sa computer. Okay. Sa cyberspace. So doon ho natin ireklamo para labasan ho ito ng warrant of arrest at pag ho ito ay naaresto, ito ay makaawa ho sa inyo. Pero ang purpose ho natin, matuldukan na ang kanyang kalukuhan at mailabas, Michael, ilabas mulit ang pagmumukha ng babaeng yun para makita nila, okay, makita ng sambayanan at maiwasan sa Facebook, ha? Kita mo yung picture na nandun ka sa bahay at naloko sa iyong kasabot. Lagi kami kayo. Oho. Ayan, no? Sus Mario Josep. Ay, kung inyo ho nakikita yung litrato ng babaeng yan, nawala na. I-freeze mo nga na lang doon, Michael, pwede ba? Para makita natin. Ay, nasa linya na. Nasa linya, si Ma'am Ivy. Nasa linya si Police Lieutenant Colonel Mary Ivy Salazar, ang hepe ng PNP Cyber Financial Crime Unit. Magandang umaga po, Colonel Salazar. Colonel Salazar. Good morning, sir. Good morning po, ma'am. Meron po ngayon dito sa aking studio na mga naloko po ng investment scam, itong tinatawag na Dragon's Head sa pamagitan po ng cyber space, sa pamagitan ng Facebook and Messenger, na kapag invest po sila, ngayon ay tinataguan na ho sila nitong suspect na si Tracy, ano ang apelyido nun? Tracy... Tracy Mabel, sir, Inaldo. Tracy Inaldo, oo. Madami-dami ho ito, Colonel, ma'am. Paano ho ba ang proseso? Ano ba unang dapat gawin, ma'am? Sir, Sir Erwin, no? Opo. Sir Erwin, iniimbitahan ko po yung mga complainant na nandyan sa office ninyo na dumulog po sa office namin sa Camp Promise at PNP ACG para po mag-file ng proper complaint para po makuha natin yung buong detalye ng kinasasangkutan nilang investment scam. At doon po kung makita natin ay masampahan natin ng appropriate charges. Pwede, pasok po ito sa large-scale stapa, ma'am, kasi napakarami na raw ho nila, ma'am. So, sigurado, ipapasok ito sa large-scale stapa, itong babaeng ito, si Tracy Inaldo. Opo, sir. Depende po dun sa detalye ng kanilang complaint. Makikita po natin. Kung minsan po hindi lang istapa ang pwede nating ma-file na kaso, meron pa pong ibang kaso na pwede natin ma-file. Depende po dun sa detalye. Alright. Sige, ma'am, siguro sa Monday o kundi mamayang hapon ho, ma'am, or Monday siguro, sasamahan namin sa inyong tanggapan ito mga complainant, ma'am, para makalabas po kayo ng warrant of arrest pag na-file na ho sa korte ito, laban dito po sa suspect, ma'am. Opo, sir. Sige, maraming salamat po, Police Lieutenant Colonel Mary Ivy Salazar ng PNP Cyber Financial Crime Unit. Thank you, ma'am. Good morning. Have a nice weekend. Thank you din po, sir. Ma'am, sino ba nagsabi sa inyo na ito ay ang pangalan niya, iyan ba talagang totoo niyang pangalan o baka gawa-gawa lang, baka pikendos din ang pangalan nito? Hindi po, sir. Yan po talaga yung pangalan niya. Yan talaga. Paano niyo nasabi na siya talaga si Inaldo, si Tracy Inaldo? Tracy Mabel Inaldo. Tracy Mabel. Paano niyo nasabi? Bangko niya, sir. Sa bangko? Yun ang nakalagay. Bank account. Ayun. Not answering si Tracy Mabel Inaldo. Ay, tawagan ninyo. Oo. Sabi niya, kahit ipatulpo, ay, Tracy Mabel Inaldo, ay, tinatawagan ka namin at gusto kita makausap. No. Para mabigay mo yung panic. O yan, i-press mo yan, Maiko. Oo, pwede bang i-press yan para makita? Hindi ito mga team leader na ito. Hindi tayo interesado dyan. Doon sa mukha na lang noong babae, kasi nga para all points bulletin, APB ang tawag dyan, Maiko, all points bulletin, para lahat ng mga nakakilala po dito kay lalapitan ni Tracy Mabel Inaldo. Ayan po yung kanyang pagmumukha, Medyo ginamit niya siguro yung kanyang charming na mukha, kaya naloko si bossing dito, nainganyo. Sus Maria Josep, kahit ako, napapatingin tuloy ako. Pero parang
Diyos ko po naman, pero pag estapadora naman ng inyong girlfriend, ay naku, Diyos ko po, problemang. Mga ilang taon na ito, bossing? Siguro sir, mga nasa 30 pa lang sir. Siguro. 30? Ay, expired na. Oo. Eh, kung ano sa... Hindi, ibig sabihin, expired na talaga. Sigurado kung may asawa. May asawa, di ba? Meron sa meron. Buntis Kaya nga. po siya, sir. Ah? Buntis Ay, po siya. lalong expired. Ibig sabihin kasi, taken na. Oo, hindi na. At anyway, so Tracy Mabel Inaldo, ma'am. Kung talaga matapang ka, sagutin mo yung tawag mo, tinatawagan ka namin. But anyway, bayan, tignan ho ang pagmumukha ng babae ho na yan. Balik mo ulit, Aiko. Tignan ho ninyo yung pagmumukha ng babae na yan. Ayan po, si Miss Tracy Mabel Inaldo. Marami na pong naloko yan at ito nga po ang aking mga complainant sa aming opisina. Ngayon, kung gusto ninyo itapon yung iyong salapi, pwede. Pag kinausap kayo dyan, kausapin nyo pa rin at ibigay nyo yung pera nyo dyan. Pero so far po, milyon na ho ang naloko ng babaeng yan. Hindi natatakot siguro sa karma. Baka mamaya, ang kinakatakutan ko dito, pag nanganak ito, baka matching yung lumabas na anak niya. Yan ang mahirap dyan. Anyway, sige po ma'am, sasamahan po namin kayo sa PNP para makapag-file. Yan na lang po talaga ang pamamaraan para ho ito sumunod o ibalik ang pera ninyo. Kasi habang halahong kaso ito, habang salita ng salita lang kayo, alahong mangyayari. Hindi ho sila. Ang mga ganito, mga estapador at estapador, ang tanging lingwahe lang na alam nito ay pag sila ay hinuli na ng otoridad. Kaya minsan may nakikita kayo, babae na nababaril na, binaril na riding in tandem. Sabit sa mga ganun yun. Sabit sa mga nga investment scam. Ano po? Naway magsilbing aral ho ito. Sige ma'am, sasamahan po namin kayo sa CIDG, sa Cybercrime Unit. Sasamahan din namin kayo sa Securities and Exchange Commission. Ano po? Anyway, bayan, alas 11:31 ng umaga. Nako, maraming salamat po sa inyo walang sawang pagtutok. Bukas po, tutok Erwin Tulfo Weekend Edition, yung aming pong exclusive story. 11-year-old na batang babae, ginahasa po ng 29-year-old na lalaki na anak ng isang mataas na opisyal ng Philippine Air Force. Ang tabayanan ho ninyo yan, bukas po yan. Bayan, God is good all the time. Ako po Sir Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, bayan.